Hello everyone! Hello everyone! Magandang gabi! Thank you po sa mga nag-share sa ating live. So, pa-share na ako dyan para maraming makapanood. Siyempre, kapag sinishare nyo kasi yan, mas marami tayong natutulungan mga kamams. Kasi mga nababasa nila yung mga ano natin, di ba? Mas marami tayong natutulungan. Pero ngayon mga kasis, ang pag-uusapan po natin is about sa thin endometrium. So, dito muna tayo sa topic na to kasi mas marami po yung nangangailangan ng information tungkol dito kasi marami pa din po talaga yung hindi masyadong nakaka-gets po nitong topic na to about sa thin endometrium. So, yan yung pag-uusapan natin at bago tayo mag-start mga kamamshis, ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jaja Bustos, ang inyong online fertility advisor sa online, sa Facebook, sa YouTube, at ang inyong kachikahan. Ayan. So, actually, mas active ako sa aking Facebook account, mga kamamsh. Meron akong page. And doon naman po sa ating YouTube channel, pwede nyong i-search ang pangalan ko. So, search nyo lang, Jaja Bustos. So, kapag sinearch nyo po yung aking YouTube channel, makikita nyo po dyan yung channel ko. And syempre, may mga topics po ako na ituturo po sa inyo. So, nandoon po yan. Marami pong mga tips ako na binibigay. Once na pumasok po kayo doon sa aking YouTube channel, makikita nyo doon lahat ng information about fertility, lalo na sa mga wala pa pong pera dyan, mga wala pa pong pambili, ayan. So, huwag kayong mag-alala kasi kung hindi nyo po kayang mag-herbal or mag-maintain muna ng herbal, for the meantime, ay pwede kayong pumasok sa aking YouTube channel. Alam nyo, napaka-effective po ng mga tips na yan kasi yan din po talaga yung ginagamit ko sa mga pasyente ko, sa aking mga clients na nagpapaalaga kung paano mabuntis, lalo na yung mga serang regla. So, once na nakapasok kayo doon, marami po doon na nagiging effective din po yun kahit na wala pa po silang iniinom na herbal. Pero kung may budget na lang din naman kayo, mas mabisa syempre kapag meron kayong herbal na iniinom. Kasi yun po yung pinakamabilis na paraan. Ayan. So, once again, ay magandang gabi sa inyong lahat. So, ang topic po natin ngayon mga kamamshis is about sa thin endometrium. Kasi marami pa pong hindi nakaka-gets nito. Ayan. Okay. So, mga kasis, ayan. So, ngayon mga kamamsh, ayan, nandito ang aking mahiwagang mattress. Okay. So, ang endometrium, nasaan po ba yung endometrium? Ayan. So, ito pong lining ng ating mattress. Yan po ang endometrium. Okay. So, ito po yung nagsusupport po sa ating mattress, lalo na kapag may baby na nakapasok po dito sa uterus. Sinusupport po yan ng lining po ng ating mattress nang sa ganun ay masuportahan po niya ang baby. Ngayon, mas mabilis tayong mabubuntis kapag yung pader or yung lining ng mattress natin ay maganda at hindi po siya, kumbaga parang normal siya. Kapag hindi po manipis yung lining ng ating uterus, mabilis po kayong mabubuntis kapag ganyan. So, marami akong mga clients or mga alaga na nakikita ko talaga yung ultrasound po nila ay sobrang nipis po ng kanilang mattress or tinatawag natin na thin endometrium. So, yan po ang isa sa tatalakayin natin ngayon. So, bakit ba ang tagal mabuntis nitong mga may thin endometrium na to? Actually, mga kamams, kahit na may PCOS tayo, mabubuntis pa rin tayo kasi hindi naman po talaga komplikasyon ang PCOS. So, ang PCOS po ay isa siya sa problem sa mattress, but hindi po yan magiging hadlang sa pagbubuntis natin. Nagiging hadlang lang po ito kapag ang endometrium ninyo ay naapektuhan na. So, dahil nga sa hormonal changes, pag nagka-PCOS kayo, nagkakaroon din ng hormonal changes, kaya pati yung ibang parts ng mattress natin ay affected na rin ng
PCOS. So, kapag naging PCOS kayo and at the same time, nagkaroon kayo ng manipis na lining ng matres at thin endometrium, yun na po ang nagiging dahilan kung bakit natatagalan kayo sa pagbubuntis. Yung mga babae dyan na nagpa-ultrasound na, yung mga kasis natin na nagpasa na po sa akin ng ultrasound result nila. So, nakita ko po doon na meron po kayong thin endometrium. So, ito po ang isa sa mga malaking, kumbaga isa sa malaking hadlang kung bakit po hindi kayo nabubuntis kaagad kahit na may PCOS kayo. And yung mga iba po, PCOS naman sila pero nabubuntis kaagad, 'di ba? Yung ibang mga may sakit sa matres, kahit na may ganun silang bukol, mabilis mabuntis yan basta't hindi pa affected yung kanyang endometrium. So, ano nga ba yung dahilan? Bakit nagkakaroon po ng thin endometrium ang isang babae? So, out of 100% na mga nakausap ko at na-interview ko, ayan. So, 30% po sa kanila ay PCOS lang pero hindi po thin endometrium. So, 70% halos. Out of 100%, 70% po yung nagkaroon ng problema sa lining or nagkaroon ng thin endometrium. And yun po ang reason kung bakit hindi po sila nabubuntis. So ano nga po ba yung dahilan bakit po hindi kaagad nabubuntis yung mga may thin endometrium? Number 1, sila po ay may mababang estrogen. So yung estrogen po, ito ay hormone po natin sa katawan. So kapag bumaba yun din po ang isa sa reason kung bakit nag-thin yung endometrium. Pangalawa naman, dahil nga po sa kulang ang blood supply or kulang ang supply ng dugo sa katawan, nagkakaroon ng pagnipis ng endometrium. Kaya hinatatagalan yung pagbubuntis. So bakit kulang ang supply? Mababa ang hemoglobin o kaya naman ay anemic. So, kapag anemic po ang isang babae, candidate siya for thin endometrium. Kaya kapag nakita nyo na thin ang endometrium ninyo sa ultrasound, mas maganda po kung magpa-test kayo ng dugo. Diyan nyo malalaman na anemic kayo. And yung mga nasisira yung regla, di ba pag may PCOS, affected din yung mens nyo. Dahil po yan sa pag-thin din ng endometrium. Yun nga, sobrang dami na po ng pagiging hormonal imbalance. Kaya po, nagkakaroon ng pagnipis ng endometrium. Isa pa po sa mga nagiging cause niya is yung malalang UTI. So kapag ang UTI nyo ay tumaas po yung infection, yung pus cells nyo, tumaas na din siya. Isa din po yan sa dahilan kung bakit po nag-thin ang endometrium. Kaya bantayan nyo po palagi yung UTI nyo, baka po tumaas yung infection. So, isa po yan sa nakakanipis din ng lining ng matres. And kapag nasobrahan po kayo sa pag-inom ng pills or yung mga pampafertile na nire-reseta like yung Clomid, isa po din yan sa reason kung bakit nagninipis ang matres. Kaya yung pag-inom po ng Clomid, once na hindi po siya nag-effect sa inyo for 3 months, much better na i-stop nyo siya kasi isa din po ito sa nakakakos ng pagnipis ng matres. At yung ibang pills na hindi hiyang sa inyo, kaya nga pag nag-pills kayo, dapat ang piliin yung pills is yung talagang akma or recommended para sa case ninyo. Kasi kapag nagkamali kayo ng pills na nainom, pwede siyang mag-cause ng pagnipis po ng lining ng uterus. Hala, may nag-chat ngayon, si Babylyn Caldea Domingo. Hi ma'am, I am pregnant dahil po sa herbal mo. Hi ma'am, salamat po ng marami. Check natin kung ano. Ngayon ka lang ba nabuntis ma'am or nakaraan pa? Kasi alam nyo po sa sobrang dami ng nabubuntis, minsan yung iba hindi ko na nare-record kasi nga sobrang dami po nila. Kaya hindi ako masyadong nakaka-review. Ayan, so wala pa. Siguro ibang nag-alaga sa iyo, ma'am. Well, congrats po at least ay natulungan po kayo ng aking herbal and I'm so proud and thank you God kasi siya po yung naging daan para mabuntis kayo. So, instrumento lang po ako dyan. Thank you din po sa iyong tiwala at sa pag-testify na talagang nabuntis ka. Ayan, so balik po tayo doon sa thin endometrium mga kamamshis. Yun na nga. Kapag nagkamali ka ng pills na ininom at hindi hiyang sa'yo yung nainom mo, malakas ang chance na magkaroon ka ng thin endometrium. And kapag po, yung Clomid or yung Clomiphene, yung pampaitlog.
So, hindi yun masama, kaya lang kapag long term ka na umiinom, pati yung Provera, kasi mga hormonal pill po yan. So, kapag nasobrahan kayo sa pag-take niyan, nakakakos din po siya ng pagnipis ng matres. Kaya nga, usually, yung nakikita ko na merong thin endometrium po doon sa lining ng kanilang uterus, sila po yung candidate for thin endometrium. And yun na nga, based po sa mga story nila at sa na-interview ko sa kanila is mga long-term users na po sila ng pills. Sige, tidaan na kayo. Long-term user na sila ng pills. So, isa yon sa nagiging reason kung bakit po nagkaroon sila ng thin endometrium. So, ngayon, alam na natin mga kasis kung ano yung nakakapagpa-thin ng endometrium, diba? So, yun nga, UTI, anemic, ayan. So, long-term na paggamit po ng mga pills and mga hormonal pills. Ayan, katulad ng mga Provera, Clomid, ganyan. Kapag matagal na kayong umiinom niyan at walang effect sa inyo, so magkakaroon kayo ng pag-thin po ng inyong endometrium. Hi, Ma'am Maylin Janolino. Siguro, Ma'am, yung thick endometrium is next time na lang po natin siya itatopic. Kasi sa ngayon ay gusto kong mag-focus dito sa thin endometrium. Kasi yung thick endometrium, mas madali siyang gamutin kesa dito sa mga thin endometrium. Yung thick po kasi, nanonormalize siya kaagad, but yung thin endometrium, medyo mas mahirap siyang gamutin compared doon sa nagtithick. Ayan. So, itong thin endometrium na to, ano ba yung mga tips na mabibigay ko sa inyo? Actually, mga moms, yun nga yung sinabi ko kanina, may dalawa kasi akong serbisyo. May free tayo, libreng alaga, pero yung gamot ay binabayaran. Meron din pong libre lahat, yung tips lang. So, ito yung ma-advise ko doon sa mga may budget lang din naman. Meron po kasi kaming herbal 14 endometrium. So, actually, kailangan ko munang malaman yung case nyo kung ano ba yung mga history nyo. Kaya nga pansinin nyo, once na nag-chat kayo sa akin, hindi po pwedeng madalian na kapag nag-chat kayo sa akin sa Facebook is kaagad-agad ay magagamot ko kayo. Hindi. Kasi sa dami po ng aming herbs, lahat po yun ay may kanya-kanyang responsibility or may kanya-kanyang, kumbaga may kanya-kanyang silang trabaho. Halimbawa, itong herbal na to ay para sa thin endometrium. So, kailangan ko po munang malaman ang cause kung bakit kayo nag-thin endometrium. So, kapag PCOS siya, meron tayong herbs for PCOS. But, yun nga, yung pag-thin po ng endometrium ay medyo matagal gamutin kasi kailangan nating malaman ang cause. Unang-una, ikaw ba ay may UTI or meron ka bang mababang dugo or mababa ang hemoglobin mo? So, kailangan kasi nating malaman yun sa pamamagitan po ng pagpapatest. So, ang ipapatest natin ay ihi at saka dugo. So, para lang po ito doon sa may mga ultrasound na nagpapasa sa akin kasi nagpapasa po sila ng kanilang ultrasound report. So, doon nakikita ko thin endometrium kayo, check muna natin yung ihi nyo tsaka yung dugo nyo. Kapag anemic kayo, kailangan natin gamutin ang inyong UTI. So, kailangan natin gamutin yung infection. And kapag naman po yung dugo nyo ay mababa, kailangan din natin gamutin yon. Once na na-treat na natin yon mga momshies, saka natin iti-take yung gamot para sa PCOS naman. Kasi PCOS and thin endometrium, diba? So, dalawa yung problem. So, bago natin i-treat yung PCOS, iti-treat muna natin yung cause ng pag-thin endometrium bago natin inumin yung pang-PCOS. Ngayon, kapag na-treat na po natin yung pang-PCOS, that's the time na magno-normalize na po yung ating endometrium. Kaya po maraming nabubuntis dito sa aming programa kasi nga, step by step po yung process. Hindi namin binibigla na kung thin endometrium ka or PCOS ka agad-agad, ito yung papainom sa inyo. Hindi po. Meron tayong process ng pag-inom po ng herbal at syempre, sasabayan natin yun ng healthy lifestyle. Well, doon po sa mga wala pang budget sa herbal, ito po yung tips na mabibigay ko sa inyo kung sakali man na meron kayong thin endometrium. Kagaya ng sinabi ko kanina, pwede nyong i-check ang dugo at ihi nyo. Ngayon, since hindi nyo kayang mag-order ng herbal sa akin, try nyo po na kung nakita nyo na mababa ang dugo nyo, try nyo pong uminom ng sangobayon or Iveret. Yan pong mga gamot na yan ay may contain na ferrous sulfate which is nakakadagdag po ng blood supply sa ating katawan. So, inuulit ko, sangobayon or Iveret, good po siya para sa
mababang dugo. So, once na nakita nyo po or napatest nyo na ang inyong ang inyong dugo ay mababa, pwede kayong uminom ng sangobayon or Iveret. Once a day lang po yan iniinom. And try nyo pong observahan kung ano po yung mararamdaman nyo. And then, kapag nakita nyo naman po or napatest nyo yung ihi nyo at meron kayong tawag dito, meron kayong UTI, syempre mga sis, ang antibiotic kasi, kailangan po ng reseta yan sa doktor bago kayo makabili sa butika. Pero kung may budget kayo mga moms, meron kaming herbal na yung action niya is parang antibiotic. Ito yung tinatawag namin na clover herb. Yung clover herb po, herbal siya pero ginawa siyang tableta. So nakakagamot po siya ng infection kagaya ng UTI, lalo na sa mga babae na malala or matataas ang infection na hindi pa po makakapagpa-check up. Pwede nyo i-try yung clover herb namin kasi ito po ay 7 days nang iniinom. And usually, yung mga umiinom nito is 7 days lang magaling na. Pero kung masyado siyang mataas, kailangan nyo pa po ng additional. So kahit na 2 weeks mo siyang inumin, walang masama kasi herbal lang naman siya. Hindi kagaya ng antibiotic na talagang limited lang for 1 week talaga ang inuman. So kailangan kayong control kayo sa pag-antibiotic. Pero kung wala kayong pambili ng gamot, let's say wala kayong pambili ng herbal ko, tapos meron kayong UTI at isa yun sa nakakakos, kaya nagkaroon kayo ng thin endometrium, pwede nyo pong subukan yung mga herbal na sasabihin ko sa inyo ngayon. So ito mga ma'am siya, yung tubig nyo, syempre, sa loob ng isang araw, dapat maka 1 litro kayo ng tubig. 1 litro, iba yung 1.5 na Coke. Imbis po na 1.5 litrong Coke ang inumin nyo sa loob ng isang araw, paggising nyo pa lang sa umaga para mawala yung mga UTI nyo at para mag-normalize po yung inyong endometrium, paggising nyo pa lang sa umaga, uminom na kayo kaagad ng maligamgam na tubig. Kasi yung maligamgam na tubig po, nakakaano po yan. Kumbaga, yung mga infection, aalis po niya. Hindi ko naman sinasabi na talagang nakakagamot siya kasi 'di ba, syempre pag infection kailangan na ng antibiotic. Kumbaga, ito ay nakakatulong lang na mapabilis ang pagkawala ng mga infection sa ating katawan. So, kapag nagtitin ang endometrium ninyo, isa po sa cause ay UTI or kaya anemic, kaya ang iwasan natin para ma-control yung pag-spread po ng infection ay, may nagtanong muna, Yam Ruby, magkano daw ang clover herb? Ang clover herb po ay 450 pesos lang. Good for 1 week na po siya. So, herbal po ito na ginawang tabletas para mas madali siyang inumin. And yung clover herb po is hindi po siya matapang kagaya ng antibiotic na may side effect siya sa ating kidney kapag napatagal. Ito po wala kasi po herbal lang po siya. Ngayon, kapag po thin endometrium at cause ay sobrang taas ng infection, iwasan nyo po muna ang pag-inom ng mga processed na mga drinks katulad ng Coke, Sprite, Royal, anything na nakadilata. Iwas muna kayo mga beer, kumbaga lahat ng mga sodas, lahat ng kumukulo, lahat ng mga dilatang mga juices, iwas muna kayo dyan, mga iced tea, Nestea. Lalo na yung C2, malakas pong maka-UTI yan, kaya iwas kayo sa mga ganyang pagkain. And, yun, iwas din muna kayo sa mga alak, kasi malakas din pong maka-UTI yan. And, ano pa ba? Yung mga maaalat na pagkain. So, kung magluluto kayo ng mga sinigang, ginisa, iwas muna kayong masyadong magbudbud ng mga magic sarap, yung mga pang-betchin, ayan. Kailangan control kayo sa salt, sa mga salty or maaalat na pagkain. Kung pwede nga lang sa umaga ang kainin nyo nilagang mais or nilagang kamote, tapos sa tanghali naman, try nyo na sinigang na isda, ganyan. Tapos sa sa dinner is try nyong mag-less rice na lang kayo. Tapos nilagang itlog. Alam nyo yun, yung mga food na light, sobrang light meals lang at hindi po masyadong malalasang mga pagkain na marikado. Kasi yung mga maririkado at ma-ingredients na foods, isa po yan sa cause kung bakit tumataas din yung ating infection at nakakakos siya ng
thin endometrium. Kaya iwasan nyo po yan. Yung mga fruit juice, basta anything na processed. Pati mga fast food, yan, iwasan yung mga milk tea. Number 1 po yan na nakaka-cause din ng UTI. Kaya, kapag kasi maalat lagi ang kinakain natin, yan ang gustong-gusto ng bacteria. Kasi nga, maalat, so malasa. Gustong-gusto ng mga bacteria kasi mas lalo silang nabubuhay sa katawan natin kapag meron silang natitaste na mga masasarap. Kaya para maiwasan yung pag-spread po ng infection, iwas sa mga processed na drinks, foods, maaalat na pagkain. Much better kung nilaga lang. Nilagang baka, pwede naman. Tapos less lang kayo sa salt. Tinolang manok, tapos bawasan nyo yung alat. Kumbaga, control lang kayo sa pag-aasin. And, yun, nilagang itlog. Ugaliin yung mag-ulam ng nilagang itlog. And yung mga nilagang kamote, nilagang saging, nilagang mais, mostly ang kainin nyo kapag kayo ay may thin endometrium, ang usual po na dapat nyong kainin is mga nilaga lang. Yung laga-laga. Iwas sa mga noodles, sardinas, kasi malakas din po yan sa UTI. And kung pwede lang nga, ang ulamin nyo na lang is mga yung mga bulang lang, yan lang yung ulam nyo. Huwag kayong masyadong kumain ng mga ng mga dumaan sa mantika kasi yan yung gustong-gusto ng bacteria sa katawan natin. Light meals lang. Pwede kayong maglugaw sa umaga, 'di ba? Light lang 'yon, hindi masyadong maalat. Basta't bawasan niyo po yung salt sa ating mga menu. Pwede kayo kumain ng mga ginisa basta't bawasan niyo ang mantika at saka yung asin. Kumbaga, dapat mild lang kayo sa pag-aasin. Kasi, kung matabang siya, tiisin nyo na lang. Kasi, yun talaga yung number 1 po na nakakakos ng thin endometrium kapag ganun yung kinakain nyo. And, kung kulang naman ang blood supply nyo sa katawan, dapat ang lagi nyo pong kainin is yung mga pagkain na nakakaganda po or nakakataas ng dugo, kagaya ng talbos ng kamote na pula. Huwag yung green, kasi yung green, hindi siya masyadong healthy. Mas healthy po yung red kasi nakakataas po siya ng dugo. Kumbaga, nadadagdagan yung blood supply nyo and best po ito sa mga thin endometrium. Si Connie, Ma'am Ja, di nyo naman nasagot ang tanong ko. Paulit-ulit po ang tanong ko, hindi nyo napansin. Ano po ba yung tanong mo, Ma'am Connie? Wala naman akong nakikita na tanong mo. Sobrang dami po kasi talaga ng mga nagtatanong. Hindi ko na po yan napapansin. Titignan ko yung chat mo kung meron kang tanong sa akin, no, Connie? Ang tanong mo sa akin, ang huling chat mo sa akin, Ma'am, paano magbayad? Chinat na po kita. Sinabi ko na din po sa'yo kung paano po umorder. Anong klaseng tanong po ba yung gusto mong malaman, Ma'am? Kasi base po dito sa latest conversation natin, wala po kayong tinanong sa akin. Ang tanong nyo lang po is paano umorder. Yan po yung latest. Pero wala po akong nabasa na question po ninyo. Ano po ba yun? Pakitype na lang, ma'am, kung ano yung question mo. Kasi wala akong nabasa. Sabi mo kasi paulit-ulit lang yung tanong mo, hindi ko nasasagot. Pero eto po yung chat natin, ma'am, oh. Ito po yung last natin na conversation. Ayan po. Yan si Ma'am Connie. Yan. Connie. Last na question mo sa akin is, ayan, paano mag-payment? Ngayon, in-explain ko na po sa'yo, then nag-seen ka lang. So, wala ka pong tanong sa akin na paulit-ulit, ma'am. Wala po akong nabasa. May UTI ka, sabi mo. Then, sinabi ko sa'yo, may clover herb. Wala naman po kayong tanong sa akin, ma'am. Huwag po tayong magsinungaling, ma'am. Wala po kayong tanong sa akin. Hindi po ako. Kasi ma'am, kung paulit-ulit yung question nyo, edi sana po, nabasa ko na po yan dito sa PM. Kung magtatanong po kayo sa akin, mababasa ko naman po yan. Kahit na marami kayo, kaya ko naman po yan i-handle. Wala naman po kasi kayong question sa akin eh. Ang question nyo lang po is, paano magbayad? Yan po ang latest. Sabi niya kasi, di nyo naman nasagot ang tanong ko, paulit-ulit ang tanong ko. Actually, nung nag-live ako kanina, nag-chat ka rin ng ganyan, ma'am. Ngayon, hindi ko magets kung anong klaseng question po ba yung tinatanong nyo. Kasi,
Wala akong mababasang, ngayon nire-review ko nga kung ano yung question mo na sinasabi mo na hindi ko nasasagot. Wala talaga. Kahit umakyat na ako, wala akong nabasang question mo. Oo nga, iniistorbo kasi ako nito ni Ma'am Connie. Wait lang. Dali lang, no? Na-distract tuloy ako. Wala naman siyang question. Sabi niya paulit-ulit daw yung tanong niya. Ngayon ni-review ko yung chat namin. Wala naman po siyang tanong sa akin. Ang last po na question niya sa akin is, paano umorder? Wala naman siyang question. Ay, Ma'am Connie, ano po ba yung tanong mo? Itanong nyo na po. I-type nyo na lang po para mabasa ko ngayon. Okay, eto na. Balik po tayo doon sa concern na nagtithin po ang endometrium. Okay, so yun na nga mga kamams, no, nasabi ko na kanina na dalawa ang possible cause kung bakit po nagthin ang endometrium. Anemic o kaya naman ay malala po ang UTI. So kapag ganun po kasi, dalawa yung naging reason. So maingat na tayo dapat sa kinakain natin kasi kung wala tayong pampatest ng ihi o dugo, dapat maingat tayo sa mga kinakain natin. So, unang-una, ingatan natin na kumain ng mga maaalat. So, yung maaalat na foods, iwasan nyo muna yan kapag kayo ay may thin endometrium. Kasi possible po talaga na yung cause niyan is UTI or infection. Ayan. Iwas po kayo dyan. Okay, so yan na nga. Mga momshies, okay? And tawag dito. Okay, so sige mga kamams, mag-question na kayo. Hi Ma'am Mandin, Cynthia. Asa na si Ma'am Connie? Hinihintay ko yung question niya. Okay. And meron pa pala akong additional na signs dito sa ano. Okay, so paano po ba ninyo malalaman na may UTI kayo kahit na hindi po kayo nagpapa-check up? So unang-una, parang masakit umihi. Yun, kapag ang endometrium ninyo, obserbahan nyo yung sarili nyo, pakiramdaman nyo po kung kayo po ay nahihirapang umihi, kung lagi ba kayong umiihi, tapos yung ihi nyo ba ay sobrang dilaw na dilaw kahit na hindi naman po kayo nagva-vitamin C. And parang yung ihi po ninyo is mahirap maalis. Kumbaga lagi kayong umiihi and parang laging parang naiihi kayo. Tapos sumasakit din po yung puso nyo. Minsan po kapag malala na po yung UTI, nag-i-spot na lang po ang mens nyo kapag umaakyat na po yung bacteria or yung infection. So, yun na nga, kapag thin endometrium kayo, inom kayo ng maraming tubig palagi, 1 litro sa isang araw, and maligamgam, much better maligamgam, wag po malamig. Mas better po talaga kapag warm water ang iniinom natin. Kapag tayo po ay mayroong thin ang endometrium, yun na nga, then increase nyo din po ang pag-inom nyo ng vitamin C. And, tawag dito. Tsaka yung malinis po na yung malinis, proper hygiene, lalo na sa mga genital area natin, iwasan natin na kapag umiihi kasi tayo, maraming mga girls na hindi po sila naguhugas, pagkatapos nilang mag-ihi is tissue lang, 'di ba? So, i-practice nyo po na pagkatapos nyong umihi ay hugas talaga. Hugas talaga dapat, hindi yung ihi-ihi lang. Na baka kasi pag umihi kayo, tissue lang ang ginagamit nyo. Kung may bidet kayo sa bahay, dapat talaga yung mga pempem nating mga girls, dapat talaga hinuhugasan po yan. Hindi yung tissue lang. Mahirap kasi lalo na pag sa mall tayo, 'di ba? Let's say umalis tayo ng bahay, tapos syempre maiihi tayo sa mall o kaya sa mga restaurant na pinuntahan natin. Ngayon, kapag naihi tayo sa isang lugar na walang tubig, syempre nga naman, paano tayo makakahugas?
Wet wipes, dapat lagi tayong magdala ng wet wipes para maiwasan din natin yung infection sa mga ano natin, sa mga part ng katawan natin na maselan. Ayan, sa mga ano natin, sa mga pagkababae natin. Try nyo yung wet wipes. Actually, merong yung mga wet wipes na ginagamit po talaga ng mga babae, 'di ba? Merong ganon. So, pag walang tubig, yun muna. Then, pag uwi nyo ng bahay, kaagad, magpalit kayo ng underwear nyo. So, dapat palit kayo. Tapos, kapag nagpalit na kayo, hugasan nyo muna bago kayo magpalit. So, yung ginamit nyo nung lumabas kayo sa mall, hubarin nyo yun, then palit kayo kaagad. Kasi ganyan ako dati. Ngayon, ang ginawa ko, pag pumunta kami ng mall, hindi ako makapaghugas. So, wipes lang. Then, pag uwi ko kaagad ng bahay, pinapalitan ko kaagad yung panloob ko and kaagad naghuhugas ako bago ako magpalit ng underwear. Para maiwasan natin na mag-spread po yung infection or yung bacteria. Kasi isa din yan sa nakakakos ng thin endometrium. Ngayon, yung endometrium ko is maganda po siya. Wala po siyang sakit. Hindi po siya thin. Hindi rin po siya thick. At normal po ang aking endometrium. Lalo na nung nag-thick endometrium ako, exercise lang ang katapat niyan kapag thick. Okay, so ito pa. Wait, ano pa ba? So, sana yung nagko-question na wala na siya. Ay, wala. Wala na siya. Okay. May nag-question dito. Hi, ma'am. Okay. Si ano pala, ma'am Babylin Caldea Domingo. Na-post ako na pregnant na po ako kay ma'am Jewel. Ako nagpaalaga. At may cyst po ako sa endometrium nang nawala na. Yan, very good. Salamat po, ma'am, sa inyong sa inyong pag-testify na talagang totoo po yung aming herbal. Kasi maraming hindi naniniwala, which is, okay lang naman kasi hindi mo naman talaga mapiplease lahat ng tao. And respeto ko naman itong mga hindi pa naniniwala sa akin. And okay lang po yun, walang problema. Basta't wag nyo lang po akong sisiraan or wag nyo lang po akong sasabihin na may ginawa akong masama na katulad ng panloloko, ganyan. Alam kong hindi kayo naniniwala, yung mga hindi naniniwala dyan. Okay lang naman yun, nire-respeto ko. Pero sana wag nyo po akong siraan na ako ay manlulokong tao. Kasi ito pong mga pinagsasabi ko dito, hindi ko po ito kayang sabihin kung wala akong basis. Ibig sabihin po ay personal na karanasan po ito at naranasan ko din po ito sa mga ina-assist ko pong patient na galing na po sa mga doktor. So, ibig sabihin, yung mga inaalagaan ko dito, hindi lang po sila mga first time na mga may case na gano'n, yung iba po ay galing na po talaga yan sa pag-aalaga ng doktor, kaya lang hindi po sila nabuntis at dito lang din po sila nabuntis sa pag-aalaga ko dito po sa aking programa. So, minsan kasi mga sis, kapag kasi nagpaalaga tayo sa doktor, marami po kasi talagang mga laboratories ang ipapagawa sa inyo. So, doon kasi malalaman talaga lahat. Kaya lang, yung iba kasi, syempre, napapagod na rin sila dahil nga, medyo magastos lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Medyo hirap ang buhay, so hindi lahat ay kayang magpa-check up and natatakot din sa ospital kasi lalo na may virus. Kaya nga po nandito tayo bilang alternative way para makatulong po sa ating kapwa babae. So yung herbal po namin is bonus na lang po yun kung sakali man na yung mga tips na tinuturo ko sa inyo ay hindi po effective. Yun po yung pwede nyong gawin. Sakali man na hindi siya tatalab sa inyo, pwede nyo pong subukan yung herbal natin. Yun nga lang mga kamamshi, syempre, kapag matindi na po ang sakit nyo, kailangan na rin ng matinding gamutan. At syempre, hindi naman po libre ang mga gamot. Even sa doktor kayo pumunta, may bayad din po talaga. Wala naman pong libre. Kasi ang mga gamot na ipapainom sa inyo ay hindi po ito gawa ng mga doktor. Sila po ay nagga-guide lang din sa inyo kung paano po kayo gumaling at mabuntis. So,
bibigyan po nila kayo ng gamot. But hindi din po sila manufacturer. Hindi po galing sa mga doktor yung mga gamot na yan, kundi ito po ay kinukuha din po nila yan sa mga butika. So nire-resetahan nila tayo. Although alam nila yung gamot doon, depende pa rin yan sa brand na iinumin natin. Ganun. So ang mga doktor ay i-guide lang po tayo niyan. Kaya mga kamamshis, ako po kasi, hindi naman ako doktor, pero ginaguide ko din kayo, but in an alternative or natural way lang. Kasi sa mga doktor kasi, talagang complete sila dahil meron silang mga laboratories, may clinic sila, may follow-up, check-up. Nung sa ganun ay mabantayan din kayo. Pero kami po, kung sakaling wala pa kayong budget, ang magagawa ko lang is i-educate at turuan kayo ng ibang mga knowledge nang sa ganun ay malay nyo po ito rin ay makatulong sa inyo habang wala pa po kayong pampacheck up kung gusto nyo lang naman makatipid. Pero kung may budget lang din naman kayo at talagang kaya nyo talagang magpagamot, then ang suggest ko din po talaga sa inyo is magpaalaga kayo sa OB. Pero marami din po kasi talaga na nagpapaalaga dito na galing na din po sa alaga ng doktor. Hindi din po talaga sila nabubuntis. Kaya nga po lumalapit na din po sila sa akin. And yun po yung nga yung masarap alagaan kasi kompleto na yung laboratories nila. Kumbaga, kapag nakita ko yung record nila na ganun na po yung history at ganito na yung mga pinainom na gamot ng doktor at hindi pa rin po talaga umepekto, so mas mabilis silang gamutin kasi alam ko na kung paano sila i-treat, lalo na may documentation na sila and may resort or may report na sila ng description ng mga uterus nila. So kumbaga, mas madali na po na ma-treat yung ganun kasi alam natin yung problema. May nagtanong dito, Ma'am Jessica, pwede po bang isabay ang sangobayon sa Obatrahim at Fertility Gel? Yes po ma'am, pwede. May mga napapansin ako, nagpapasa po sa akin ng ultrasound report nila. Yung mga kasis na ito is, wala naman silang PCOS pero thin ang endometrium nila. Kaya malakas ang possibility na kayo po ay meron talagang problem like, yun na nga, hormonal imbalance such as anemia or UTI. So, posible na nasa dugo yan, problem sa dugo o kaya may infection. Kaya po nag-thin ang endometrium. Anyways, wala namang kaso doon kasi kayang-kaya naman natin gamutin yung endometrium na yan. Ang masaklap lang po talaga is kapag nagkabukol na kayo or may myoma na kayo, yun talaga, yun din yung isa sa challenge natin. Kaya, kung gusto nyo po talaga na mabuntis kayo, kailangan sundan din po talaga natin yung ating proper and healthy lifestyle. Yan din po yung isa sa mga advocacy namin, yung healthy diet. Kumbaga, yung rice kasi, hindi natin ito pwedeng iwasan. Kasi ang rice is parang pangunahin na natin. Pero, kung pwede naman kayong pumayat kahit na nagra-rice kayo. Kasi ako, kaya ko din naman na kumbaga hindi ko kaya na hindi mag-rice. Kaya hindi ko talaga kaya na iwanan yung kanin. So, kumakain pa rin po ako ng rice. Pero kasi, kahit na malakas ka kumain ng rice, kung nabiburn naman yun, like marami kang physical activity, walang kaso doon kasi makakatulong din po yun para mabilis kayong pumayat. Kaya huwag kayong matakot sa kanin kasi yung rice, depende lang po yan sa tao kung paano niya po i-consume. So kung talagang matakaw ka, syempre hindi po talaga kayo kumbaga hindi po talaga ninyo yan maiiwasan. Kahit 1 cup lang, as long as hindi mo siya pwedeng bitawan kasi nahihilo ako pag hindi ako nagra-rice. So ang ginagawa ko, nagbe-burn ako ng fats like Zumba, kaya lakad-lakad kayo dyan, walking, exercise pa din po yun. Okay, so mga momshies, yun lang po ang topic natin ngayon about sa thin endometrium. Abangan nyo pa po kasi pinaghahandaan ko pa yung mga position kasi baka ma-block tayo dito. Kaya sa next vlog ko is titignan ko kung paano ko po i-explain yung mga position para hindi po para mabilis po tayong mabuntis. Kasi inaano po yan chine-check po yan ng Facebook or YouTube. Baka mamaya ay bigla tayong maban. So, yun lang po. Mga kamamshi, salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon. Ayan. So, abangan nyo po ang next topic natin dahil marami pa po kayong matututunan. Pasok din po kayo sa ating private free
Fertility Tips Group para po marami pa po kayong matutunan. Ayan, so once again, ako po si Jaja Bustos, ang inyong lingkod. Please follow nyo lang po ako sa aking page and sa YouTube channel ko, mag-subscribe po kayo dyan. Lahat po ng mga tips ko ay ina-upload ko po sa aking YouTube channel nang sa ganun ay madali pong, mas madali nyo pong makita yung topics na mga tinuturo ko doon. Ayan. So, thank you so much po sa lahat ng mga nanood at sa aking mga followers, sa aking mga supporters dyan. Maraming salamat po. And kung meron pa po kayong mga tanong sa akin na hindi ko nasagot, pwede nyo po akong i-message dito po sa aking page. Search nyo lang Jaja Bustos. Makikita nyo po doon yung aking page. Ayan. So, I think more than 13,000 followers na po yung aking page. Pwede nyo po akong i-chat dyan, makakausap nyo po personally. Kapag matagal ako mag-reply, it means marami po akong kausap. Kaya pasensya na po kapag medyo matagal mag-reply. Alam nyo naman, sa dami nyo po, hindi kaya ng isahan lang. Minsan nagpapaalalay ako. And oo nga pala, in case po, meron din po pala akong mga assistant na pwede nyo pong makausap in case po na hindi ako makapag-reply agad. So abangan nyo po sa page ko dahil ipopost ko po sila. Ayan, so okay, thank you so much and salamat po sa panonood ngayon.